Nasa 20 ang persons of interest ng NBI na posibleng makapagturo sa kung sino ang kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang daw dyan ay nasa security group mismo ng bise. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, pakidetalye mo nga itong isiniwalat ni NBI Director Melvin Matibag. Julius, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa 20 persons of interest ang iniimbestigahan nila ngayon na may kaugnayan doon nga sa sinasabing di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kayo din ni dating Speaker Martin Romualdez. So sino ba yung mga persons of interest na yan? Posible daw, sabi ni Director Matibag, na ang ilan dyan ay makapagtuturo kung sino mismo yung kinontratang assassin at hindi rin daw nila tinatanggal yung posibilidad na baka isa o ilan dyan yung mismong kinontrata para dun sa planong di umano'y pagpatay sa Pangulo. Ayon pa kay Attorney Matibag, kasama sa tinitignan nilang persons of interest ay ilang uniformed men at ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Pakinggan natin ang testimonya ni NBI Chief Matibag. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Bago naman yan, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, paano ba tinutukoy ng NBI ang mga persons of interest? Gayong wala namang pinangalanan si VP Sara sa kanyang press con na umano'y kinontratang assassin. Paliwanag ni Matibag, may open source at human intel sila at tools para sa monitoring. Narito ang kanyang pahayag. I cannot reveal so much. Lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Sa pagpapatuloy naman ng cross-examination ng defense team kay Attorney Matibag, diretsahang tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan kung ang isinasagawa bang investigasyon ng NBI kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ay para lamang masubstantiate o magbigay ng ebidensya sa impeachment case laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, hindi. Naniniwala daw siya na consummated na o nagawa na ang betrayal of public trust noong sinabi pa lang ni VP Sara ang pagbabanta laban sa Pangulo. Tinanong ng defense ang NBI chief kung matapos na nito ang findings ng investigasyon, magfa-file ba sila ng panibagong impeachment case laban sa bise? Pero nang sagutin nito ni Matibag, umalma ang depensa at gusto itong ipatanggal sa records. Bagay na hindi pinayagan ni Presiding Officer Chis Escudero. Narito ang bahagi na yan ng paglilitis. The oath of office of the President, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the President yung gusto mong gawin dyan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I know that NBI Director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask, Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? My answer was pretty simple. And Counsel for the lead prosecutor. My question was pretty simple. Sorry. Your Honor, ang depensa po ang nagtanong. Binalikan naman ni Defense Attorney Vinluan ang paggamit ni Matibag sa talumpati ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Git ni Vinluan, protektado ng konstitusyon ng political speech at dapat ay malayang makapagpahayag si Mayor Baste Duterte sa pagsalungat sa gobyerno maliban na lang kung martial law. Pakinggan natin ang sagot ni Matibag dyan. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating
bayan ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. Kinwestiyon din ng depensa si Matibag kung bakit nila ginamit ang affidavit ni Self-Confessed Davao Death Squad o DDS Hitman Arturo Las Cañas na basihan para patunayan ang pattern of violence di umano ng bise. Gayong hindi naman siya pinatawag ng NBI para kumpirmahin at ma-verify ang laman ng nasabing affidavit na isinumite sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni Matibag, hindi nila ipinasapina si Las Cañas dahil hindi na nila ito matuntun. Pero dumaan daw ang mga pahayag nito sa verification process. Nang magtanong pa si Atty. Vinluan, sumagot ng asked and answered po, Your Honor, si Matibag, na siyang pinaalalahanan naman ni Escudero. Who is the author of that document? As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. Si Senator Judge Robin Padilla naman pinagsabihan ng prosekusyon na iwasan kumuha ng mga witness na may kasong perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Gaya daw ng unang dalawang witness mula sa NBI, pero finact-check ni Luistro si Padilla. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness? Ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Bahagya ring nagkakomosyon ng sitahin ni Padilla ang prosekusyon dahil na-interrupt siya sa pagtatanong. Dahil napahaba na ang question and answer ni Padilla at ng prosekusyon, umalma si Senator Judge Raffy Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Julio, syempre sumagot dyan si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero at pinaliwanag niya na sa Impeachment Court wala naman talagang majority o minority block at dahil iisa lang naman at magkakapantay sila ng mga senator judge. Gayunpaman paliwanag din ni Presiding Officer Escudero kapag naman daw may humihiling galing sa majority block na mag-extend din sila beyond the 2 minutes ay pinagbibigyan naman din sila. Pero pinagsabihan na rin ni Presiding Officer Escudero yung tagapindot ng bell to be more consistent next time na kapag sundin talaga yung 2-minute rule na kapag nakadalawang minuto na yung senador ay talagang paalalahanan na siya to wind up. Anyway, pwede namang mag-round 2 at round 3 ng pagtatanong ang mga senador. Julius? May mga nagsasabi na parang hindi naman daw pasabog ang mga siniwalat ni Matibag. Ayon nga kay Harry Roque, parang kwitis lang daw ito. Ano kaya ang reaksyon ng prosekusyon tungkol dito? Iba't iba kasi yung mga naging expectations para dito sa pag-upo. At syempre, Julius, di naman natin may aalis yung expectation na yan. Kasi nga, siya yung huling witness para dito sa Article 4 ng impeachment case. So talagang may mga nag-expect. At isa nga dyan, sa mga in-expect ay baka magpangalan kung sino yung mismong assassin. Pero yun nga, paulit-ulit ding sinabi ni Attorney Matibag. At actually, paulit-ulit din talaga siyang pinipigan ng mga senador. Ano bang identity niyan? Ano bang pagkakakilanlan niyang assassin na yan? Yung persons of interest
interes na yan. At ang sinasabi nga ni Matibag, nagiging maingat lamang sila. Kasi nga ayaw naman daw nila na masunog yung kanilang investigasyon, kaya as much as possible, kung ano lang yung safe na kaya nilang sabihin sa impeachment court. Bagay na hindi naman na itinulak at hindi na rin pinrest forward ng mga senador. Naintindihan naman nila na ongoing talaga itong investigasyon. Dagdag ko na lang din na Julius, habang hindi raw kasi nila nalalaman sino talaga yung hired assassin, ay talagang delikado at aktibo itong threat sa Pangulo at yun daw yung mahalaga sa kanila na matunton. Julius. Hanggang ngayon nga, wala pa rin hitman na maharap o direktang matukoy. Ano kaya ang epekto nito sa Article 4 ng impeachment para patunayan meron ngang grave threats ang bise? Kanina alam mo, Julius, hindi na hindi na ulit nag-redirect examination yung prosecution. Bagay na pwede nilang gawin after ng cross-examination, ano? Pero pinigilan kasi siya na na ituloy yung kanyang manifestation o kanyang sinabi. Pero basically na-catch natin yung glimpse ng sinasabi ni lead prosecutor Jervy Luistro na enough na for them yung tatlong witnesses. Tingin nila, napatunayan na nila at na-establish na nila yung kung ano man yung gusto nilang patunayan sa Article 4, which is grave threat and inciting to sedition. Pero hinarang na kasi sila dyan ng depensa. Gayun din, pinagsabihan siya ni Presiding Officer Chis Escudero na huwag maglalabas ng conclusion, especially at this early, dahil mayroon namang pagkakataon para dyan sa mag-conclude yung both camps nung kanilang, kasi iniiwasan na mag-plant talaga ng anything na conclusive sa minds ng mga senator judges. Samantala, kanina nakapanayam ng kasamahan natin sa Frontline Express, si Nikki de Guzman, si Adyong. Sabi ni Adyong, hindi nakatali sa hitman yung argumento ng prosekusyon tungkol sa grave threats. Siguro kung meron tayong soundbite, we can roll it, Julius. Kung ikaw ay lingkod bayan, hindi ka in-expect ng tao at ng konstitusyon na makipag-usap sa alam mong taong ang kanyang negosyo o ang kanyang kita ay galing sa pagpapatay ng kapwa-tao, di ba? That alone is something that we should be worried about. Mayan, pinayuhan ni Presiding Officer Chis Escudero na kumuha ng ibang spokesperson ang defense at prosecution. Ano ang dahilan niyan? Oo, Cheryl, kasi binabantayan talaga ng impeachment court, magiging mga press conferences ng magkabilang kampo. At yung concern dyan ni Presiding Officer Escudero ay yung parehas na spokesperson ng defense at ng prosecution. For example, si Attorney Tolosa ng prosecution, si Attorney Michael Powell ng depensa, parehas din silang parte ng grupo ng mga lawyers ng either prosecution or ng defense. So far, sabi ni Presiding Officer Chis Escudero ay maingat naman yung dalawa sa kanilang press conferences, pero ang kanyang concern dyan habang tumatagal yung ang paglilitis, baka mahirapan na daw hiwalayin noong dalawang spokesperson na abogado rin yung mismong merits of the case at yung procedural na pwede nilang sagutin. At paulit-ulit pinapaalala ng presiding officer na hindi pwede magsalita yung magkabilang kampo maging ang senator judges tungkol sa merito ng kaso. Kaya ang gusto niya, or ipinayo nga ni Presiding Officer Chis Escudero dun sa dalawang kampo, kumuha kayo ng spokesperson na hindi nyo abogado para mas malaya siyang makapagsalita, mas malaya siyang witness stand, si NBI Director Matibag. So, uusad na ang impeachment court next week sa pagtalakay ng Article 1. Ito yung di umano'y misuse o maling paggamit sa confidential funds ng Vice Presidente. At nako, Cheryl, kung pagbabatayan natin ang pre-trial order, ito talaga yung gugugol ng napakahabang panahon. 31 days ang pinroject ng prosekusyon sa pagpresenta pa lang ng kanilang witnesses. Wala pa dyan yung mga nangyaring oral arguments like the past week. So, depende kung ang mangyayari ay kagaya dito sa Article 4 na nagbawas sila ng witnesses. That is yet to be seen. Pero right now, ang alam natin, 31 days ang gugugulin para sa presentasyon ng witness. And also, madagdag ko na rin, Cheryl, sa Lunes ay walang impeachment trial, pagbibigay daan sa sora ng Pangulo. Martes, wala ulit impeachment trial dahil paghahanda naman ng minority bloc doon sa kanilang turno in kontra o kontrasona. And then Wednesday next week, July 29, ang resumption ng impeachment trial, pero bago na ang oras, 10 a.m. to 3 p.m. dahil pagdating ng alas 4, magsesesyon naman ang mga senador at ang mga kongresista naman sa Kamara. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po.
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.